Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang plano ni Inoue, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So matapos nga pong talunin ang current undisputed super bantamweight world champion Japanese monster Naoya Inoue, ang South Korean challenger na si Ye Jun Kim via 4th round knockout, ay sinabi nga po ng top rank promoter Bob Arum na oras na daw para dalhin ulit si Inoue sa Amerika upang magbigay ito ng kasiyahan sa mga boxing fans ngayong darating na buwan ng Mayo. Kaya naman mismong si Inoue po ay kinumpirma din ito sa kanyang naging post-fight interview na wala daw siyang problema lumaban kahit saang bansa. At kung yun umano ang gusto ni Bob Arum mangyari, ay pangako niya daw na sa Amerika nagaganapin ang kanyang susunod na laban. Sa kasalukuyan po ay hindi pa natin alam kung sino ang sunod na makakasagupa ni Inoue. Subalit wag po muna tayong umasa na mangyayari na ang inaasam-asam nating sagupaan sa pagitan ni Inoue at ng ating pambato na si former 3 Division World Champion Angas ng Pinas General Casimero, dahil malabo pa po talaga itong mangyari sa lalong madaling panahon. At bagkus ang pangalan po na lumilitaw ngayon na pinakamalaki ang potensyal na sunod na makakalaban ni Inoue ay walang iba kundi ang former unified IBF and WBA Super Bantamweight World Champion Muradjon Akhmadaliev. Matagal na pong hinahamon ni Akhmadaliev si Inoue, kung saan naniniwala ito na natatakot sa kanya si Inoue dahil ayaw siya nitong labanan. Bagay naman na sinagot ni Inoue at sinabing matuto daw dapat magantay si Akhmadaliev dahil mahaba daw ang pila sa kanya. At bakit naman daw siya matatakot sa fighter na tinalo na ni Tapales? Subalit mukhang wala na nga pong choice si Inoue kundi ang labanan si Akhmadaliev dahil mismong WBA na ang nagbanta kay Inoue na kapag hindi niya pasunod na hinarap si Akhmadaliev ay babaklasin daw nito ang WBA belt na pinangahawakan ni Inoue. Giit ng WBA na hindi na daw kasi ito patas para kay Akhmadaliev dahil mahigit isang taon na itong mandatory challenger ni Inoue. Kaya naman oras na umano upang depensahan niya ang mga titulo niya sa pambato ng Uzbekistan. Sa kabilang banda naman mga idol ay tila hindi nga po nagustuhan ng heavyweight legend Iron Mike Tyson ang balitang magtutuos na ang dalawang superstar ng boxing na sila Canelo Alvarez at Terence Crawford sa buwan ng Setyembre ngayong taon. Paliwanag ni Tyson na hindi niya daw gusto ang laban na ito dahil masyado umanong mabigat si Canelo para kay Crawford. Sa katunayan nga daw ay sa huling laban ni Crawford kontra sa former undefeated world champion Israel Madrimov ay sobrang nahirapan na umano ito at hindi na umepekto ang mga suntok niya gawa ng umakyat siya ng isang dibisyon. Kaya naman kung kay Madrimov pa nga lamang daw ay nahirapan na ng gusto si Crawford nang dahil sa size advantage nito, ay paano na lang umano pag si Canelo na ang nilabanan niya na di hamak na mas malaki at mas malakas kay Madrimov. Tapos aakyat pa siya ng dalawang dibisyon. Dahil dyan ay hindi na napigilan pang magbanta ni Tyson kay Crawford at sinabing hindi daw talaga maganda ang sasapitin nito sa ibabaw ng lona. Agad daw nitong mapagtatanto na mali ang naging desisyon niya na labanan si Canelo sa oras na matikman nito ang isa sa mga solidong suntok na ibabato ng Mexican superstar. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.